Ang bilyonaryo na si Ginoong Marco Salazar ay kilala sa kanyang yaman at kapangyarihan, ngunit kinatatakutan dahil sa kanyang pagiging malupit at walang puso, lalo na sa mga mahihirap. Para sa kanya, ang pera ang makapangyarihan sa lahat at walang sino man ang hindi niya kayang bilhin o paalisin sa kanyang buhay. Ngunit, isang araw habang nagmamaneho, aksidente niyang nabangga ang isang hamak na dalagang nagtitinda ng tinapa. Subalit, ang ginawa ng dalaga ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Tinanggihan nito ang pera at sinabing 600 piso, pipo 600, lang ang kailangan niya. Ang simpleng kilos na ito ay yumanig sa mundo ng bilyonaryo na nag-iwan sa kanya na tulala at hindi makapaniwala. Sa tuktok ng isa sa mga pinakamatataas na gusali sa syudad, doon matatagpuan ang kaharian ni Ginoong Marco Salazar. Ang pangalan ng kanyang kumpanya, ang Salazar Group of Companies, ay nakaukit sa salamin at bakal, isang simbolo ng kapangyarihan at yaman na hindi kayang abutin ng karaniwang tao. Mula sa kanyang bintana, ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam lamang. Ang mga tao ay tila mga tuldok na walang pangalan, walang mukha. Si Ginoong Marco ay isang binatang bilyonaryo. Gwapo, matipuno ang katawan at matalas ang isip. Ngunit ang lahat ng iyon ay nababalot sa isang aura ng lamig. Ang kanyang mga mata ay mas malamig pa sa yelo. Ang kanyang mga ngiti, kung mayroon man, ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang opisina, ang katahimikan ay mabigat. Ang bawat pagtipa sa keyboard, ang bawat paghinga ng mga empleyado, ay tila sinusukat. Dahil kapag si Ginoong Marco Salazar na ang dumating, lahat ay kailangang maging perpekto. At sa umagang iyon, may hindi naging perpekto. Isang report, isang napakahalagang report para sa mga investors na ilang linggo nang hinihintay ng binata. Tumayo siya mula sa kanyang mamahaling upuan at ang tunog pa lamang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay sapat na para magdulot ng kaba sa buong palapag. Huminto siya sa harap ng lamesa ng kanyang sekretarya, isang babaeng nagngangalang Rachel. Nakayuko ang babae, nanginginig ang mga kamay. Hindi na kailangan pang magsalita ni Marco. Ang kanyang presensya pa lang ay isang malakas na sigaw na. Narinig ng lahat ang malakas niyang boses na tila kulog sa gitna ng katahimikan. "Nasaan na ang report ko, Rachel?" tanong niya. Simple ngunit puno ng panganib. "Paumanhin po, sir." Halos pabulong na sagot ng kawawang sekretarya. "Hindi ko po natapos dahil po nagkasakit po ako nitong nakaraang linggo. Ilang gabi po akong nilagnat." Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Marco. Isang tawa na walang kagalakan. "Nagkasakit ka?" ulit niya. "At sa tingin mo, may pakialam ako? Sa tingin mo ba, hihintayin ng mga board of directors ang lagnat mo?" Ramdam ng lahat ang kahihiyan ni Rachel. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi po, sir. Pasensya na po." "Hindi ko kailangan ng pasensya mo," putol ni Marco. "Ang kailangan ko ay kahusayan. Kung hindi mo kayang ibigay iyon, wala kang lugar dito." At pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang kinatatakutan ng lahat. "You're fired." Ganun lang. Simple. Mabilis. Walang awa. Tumalikod na si Marco at bumalik sa kanyang opisina na parang walang nangyari. Iniwan niyang durog ang puso ng isang babaeng ilang taon ding nagsilbi sa kanya. Habang umiiyak na nagliligpit ng kanyang mga gamit si Rachel, ang ibang empleyado ay nagpatuloy sa kanilang trabaho. Nakayuko. Kunwari walang nakita. Kunwari walang narinig. Dahil sa mundo ni Marco Salazar, ang awa ay isang kahinaan. At walang puwang ang mahihina sa kanyang kaharian. Ngunit sa kabilang dako ng magulong syudad, sa ilalim ng parehong sikat ng araw na tinitingnan ni Marco mula sa kanyang tore, may isang mundong puno ng buhay, kulay at init. Doon, sa isang mataong kalsada, naroroon si Isabel Domingo. Ang kanyang opisina ay ang bangketa. Ang kanyang bubong ay ang kalangitan. Ang kanyang yaman ay ang bilao na maingat niyang pasan-pasan, puno ng ginintuang tinapa na sariwa pa mula sa pangasinan. Si Isabel ay isang dalagang simple lamang ang pangarap.
ang makatulong sa kanyang ina at mapag-aral ang kanyang nakababatang kapatid. Ang kanyang mukha ay hindi nangangailangan ng kolorete dahil ang kanyang ngiti pa lamang ay sapat na para magbigay liwanag sa paligid. Tinapa po kayo diyan, bili na po kayo mga suki. Malambing niyang alok sa bawat taong dumadaan. Ang kanyang boses ay masaya, puno ng pag-asa. Sa halagang 200 piso, may 6 na piraso na po kayo. Masarap po ito sa sinangag at kamatis. Isang matandang babae, si Aling Nena, ang lumapit sa kanya. Ineng, ang ganda mo talagang bata at napakasipag mo pa. Salamat po, Nay Nena, nakangiting sagot ni Isabel. Kailangan po nating magsikap para sa pamilya. Alam mo, sa ganda mong iyan, bagay kang mag-artista o mag-model, sabi pa ng matanda. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Isabel. Naku, Nay, hindi po para sa akin yan. Ang pera pong gagastusin ko sa mga ganyan ay ipambibili ko na lang po ng pagkain at gamot para kay inay. Ang kanyang sagot ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Ito ang mundo ni Isabel. Isang mundong ang halaga ay hindi sinusukat sa pera, kundi sa pagmamahal sa pamilya. Ang bawat barya na kanyang kinikita ay may katumbas na pawis at sakripisyo, ngunit para sa kanya, sulit ang lahat. Hindi niya kailangan ng isang toring salamin para makita ang mundo. Dahil ang kanyang mundo ay ang mga taong nakakasalamuhan niya araw-araw, ang mga ngiti ng kanyang mga suki, ang pag-asang dala ng bawat paglubog ng araw na may panibagong bukas na darating. Dalawang mundo. Isang malamig at malungkot, isa namang simple ngunit puno ng init at pagmamahal. Hindi nila alam na ang tadhana ay may paraan para pagtagpuin ang dalawang mundong ito. Sa isang paraang hindi nila kailanman inaasahan. Ang hapon ay pababa na. Ang sikat ng araw ay hindi nakasintindi ng kanina at ang init sa kalsada ay unti-unti nang humuhupa. Para kay Isabel, ito ang hudyat na kailangan na niyang ubusin ang kanyang paninda bago tuluyang dumilim. Marami-rami na rin ang kanyang nabenta at nagpapasalamat siya sa Diyos para doon. Sapat na siguro ito para sa kanilang hapunan at may kaunti pang matitira para sa baon ng kanyang kapatid bukas. Hawak ang kanyang bilao, maingat siyang naglakad. Plano niyang tawirin ang kalsada para subukang maglako sa kabilang kalye. Baka sakaling may mga uuwi galing trabaho na maghahanap ng maiuulam. Maingat siyang tumingin sa kaliwa at sa kanan. Medyo maluwag na ang daan, kaya dahan-dahan nagsimula siyang tumawid. Samantala sa loob ng isang mamahaling itim na kotse, si Marco Salazar ay abala. Kausap niya sa telepono ang isa sa kanyang mga manager at mainit na naman ang kanyang ulo. May isa na namang problema sa negosyo. Isa na namang pagkakamali. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na ayokong may palpak? Halos pasigaw niyang sabi sa telepono. Kung hindi niyo kaya ang trabaho niyo, sabihin niyo lang. Maraming gustong pumalit sa inyo. Ang kanyang atensyon ay nasa telepono. Ang kanyang paa ay madiin na nakatapak sa silinyador. Mabilis ang takbo ng kanyang sasakyan. Hindi niya napapansin ang paligid. Para sa kanya ang kalsada ay pag-aari niya. Ang mundo ay kailangang umayon sa bilis niya at doon, sa gitna ng kalsada, nagkasalubong ang kanilang mga landas. Isang humaharurot na kotse, isang dalagang may dalang bilao. Nakita ni Isabel ang papalapit na sasakyan. Tila ito isang itim na halimaw na handa siyang lamunin. Sa sobrang gulat, hindi siya nakagalaw. Ang kanyang mga paa ay parang napako sa kinatatayuan. Ang tanging nagawa niya ay mapasigaw. Isang malakas, nakabibinging tunog ng preno ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Screech! Tumigil ang kotse, ilang pulgada na lang mula sa kanya. Nabitawan ni Isabel ang kanyang bilao. Ang lahat ng kanyang panindang tinapa, ang kanyang pinagpaguran buong araw, ay sabay-sabay na bumagsak at nagkalat sa maruming kalsada. Nang matauhan siya, hindi takot ang una niyang naramdaman. Galit. Isang nag-aalab na galit. Dali-dali niyang nilapitan ang kotse. Malakas niyang kinatok ang bintana sa bandang driver's seat. Ang bintana ay tinted, hindi niya makita kung sino ang nasa loob. Pero wala siyang pakialam. Hoy! Sino ka man dyan? Bumaba ka!
Sigaw niya ng gigigil. Bumaba ka dyan! Tingnan mo ang ginawa mo! Sa loob si Marco ay bahagya pang nagulat. Tinapos niya ang kanyang tawag. I'll call you back, sabi niya bago ibaba ang telepono. Sino ba ang babaeng ito na parang walang takot na kumakatok sa kanyang sasakyan? Hoy mister, bingi ka ba? Sabi ko bumaba ka. Patuloy na sigaw ni Isabel. Kailangan mong bayaran ang lahat ng paninda ko. Dahil sa inis, dahan-dahang ibinaba ni Marco ang bintana ng kanyang kotse. Isang malamig na tingin ang ipinukol niya sa babae. Inaasahan niyang matatakot ito at mananahimik. Ngunit nagkamali siya. Aba, bumaba ka nga dyan. Hindi mo ba nakikita ang ginawa mo? Sabi ni Isabel, nakapamewang pa. Hindi siya natinag sa matalim na tingin ng lalaki. Doon lamang napatingin si Marco sa harap ng kanyang sasakyan. Nakita niya ang mga nagkalat na isda sa kalsada. Napabuntong hininga siya. Isa na namang abala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kotse at lumabas. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit. Makintab ang kanyang sapatos. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ngunit para kay Isabel, isa lang siyang mayabang na motorista na muntik nang pumatay sa kanya. Miss, pwede ba? Huwag mo akong sigawan. Hindi ako bingi, kalmado ngunit may pagbabantang sabi ni Marco. Wala akong pakialam kung bingi ka o hindi, sagot ni Isabel. Kasalanan mo ito. Bakit ba kasi ang bilis mong magpatakbo? Akala mo ba sayo ang kalsada? Paano kung nabangga mo ako? Paano kung namatay ako? Isang sorry lang ba ang katapat niyan? Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, natigilan si Marco. Walang sino man ang nangahas na kausapin siya ng ganoon. Lalo na ang isang babae. Lalo na ang isang babaeng sa itsura pa lang ay halatang simple lamang ang pamumuhay. Pero habang tinititigan niya ang dalaga, may iba siyang napansin. Ang galit sa mga mata nito, ang tapang sa kanyang pananalita, at sa ilalim ng lahat ng iyon, isang ganda na hindi niya maipaliwanag. Isang gandang simple, natural, at hindi mapagkunwari. Napalunok si Marco. Hindi niya alam kung bakit, pero ang matapang niyang katauhan ay tila biglang lumambot sa harap ng babaeng ito. I am sorry, miss. Hindi ko sinasadya, sabi niya at nagulat siya sa sarili niyang boses. Tila ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ang mga salitang iyon nang may halong sinseridad. Ngunit hindi iyon sapat para kay Isabel. Sorry? Anong magagawa ng sorry mo? Tingnan mo. Itinuro niya ang mga nagkalat na tinapa. Iyan ang pinagkukunan namin ng pagkain. Iyan ang ipinampaaral ko sa kapatid ko. Tapos sisirain mo lang? Ang kanilang mga mundo ay tuluyan ng nagbanggaan. Ang bilyonaryong hindi kailanman natutong humingi ng tawad at ang dalagang ang tanging yaman ay ang kanyang dignidad at pagsisikap. Sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng papalubog na araw, nagsimula ang isang kwentong hindi nila parehong inaasahan. Sa buong buhay ni Marco Salazar, iisa lang ang kanyang natutunan, na ang pera ay kayang ayusin ang lahat. Problema sa negosyo? Maglabas ka ng pera. May nagawang kasalanan? Magbayad ka. Lahat ng bagay, lahat ng tao, ay may katumbas na presyo. Iyon ang batas na kanyang pinaniniwalaan. Iyon ang batas na gumagana sa kanyang mundo. Kaya naman, sa harap ng galit na dalagang ito, ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang pinakasimpleng solusyon, pera. Magkano ba lahat yan? Tanong niya ulit. Ang kanyang boses ay mas kalmado na ngayon na tila isang hari na handang magbigay ng limos. Babayaran ko. Doblehin ko pa kung gusto mo. Napatigil sa pagsasalita si Isabel. Tinitigan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Ang mamahaling relos nito, ang makintab na sapatos, ang perpektong pagkakagupit ng buhok. Halatang halata na sanay ito na lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Hindi ko kailangan ng doble, matigas niyang sagot. Yumuko siya at sinimulang bilangin ang mga piraso ng tinapa na nagkalat sa kalsada. Ang bawat piraso ay tila may kirot sa kanyang puso. Ang iba ay nadurog na. Ang iba ay napuno na ng buhangin. Hindi na ito maaaring ibenta. 1, 2, 3, malakas niyang bilang para marinig ng lalaki. Pinapanood lang siya ni Marco.
May kakaibang pakiramdam siyang nararanasan. Hindi inis. Hindi galit, kundi paghanga. Paghanga sa dignidad ng babaeng ito na kahit sa gitna ng problema ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Pagkatapos magbilang, tumayo si Isabel at matapang na humarap sa kanya. 60 piraso lahat, sabi niya. Sa 10 piso bawat isa, ang kabuuan ay 600 piso. 600 piso. Para kay Marco, ang halagang iyon ay parang barya lang. Ni hindi niya iyon mapapansin kung mawala sa kanyang bulsa. Ngunit para sa babaeng nasa harap niya, ang halagang iyon ay malinaw na napakahalaga. 600 piso, ulit niya, na tila sinusubukan ang salita sa kanyang bibig. Sige, akin na. Iniabot ni Isabel ang kanyang palad. Isang palad na hindi makinis, may mga kalyo na tanda ng kanyang pagsisikap. Hinihintay niya ang bayad. Ngunit nang buksan ni Marco ang kanyang mamahaling leather na wallet, doon niya napagtanto ang isang problema. Wala itong laman kundi mga credit card. Platinum, gold, black, lahat ng klase. Pero ni isang papel na pera, wala. Isang ngiti ng pagkainis ang gumuhit sa kanyang labi. Sa lahat ng pagkakataon, ngayon pa siya walang dalang cash. Miss, nagsimula siya na may halong pag-aalinlangan. Wala akong dalang cash ngayon. Napataas ang kilay ni Isabel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ano? Ang ganda-ganda ng kotse mo? Ang gara-gara ng suot mo? Tapos wala kang cash? May mga card ako, katwiran ni Marco. Pwede kang sumama sa akin sa pinakamalapit na ATM at doon kita babayaran. Ngunit ang alok niyang iyon ay lalo lang nagpainit sa ulo ni Isabel. At ako pa ang mag-a-adjust, sumama sa'yo, samantalang hindi naman kita kilala? Hoy mister, malay ko ba kung modus mo lang yan para dukutin ako at ibenta? Huwag ako ang pagtripan mo. Napabuntong hininga si Marco. Ang lakas ng boses ng babae ay nakakakuha na ng atensyon ng ilang dumadaan. Ayaw niya ng iskandalo. Miss, hindi ako manloloko, sabi niya sinubukang maging kalmado. Ganito na lang, kung may bank account ka, ibigay mo lang sa akin ang impormasyon mo. At ipapadala ko agad ang pera. Umiling si Isabel. Wala akong bank account. Cash lang ang kailangan ko. Sa halip na makipagtalo pa, may kinuha si Marco mula sa kanyang bulsa, isang calling card. Gawa sa mamahaling papel, nakaukit sa ginto ang kanyang pangalan. Ako si Marco Salazar, sabi niya, iniabot ang card. Kung duda ka pa, hanapin mo ang pangalan ko sa internet. Hindi ako manluloko, babayaran kita. Pamilyar ang pangalan, Salazar Group of Companies. Ang mga naglalakihang billboard sa EDSA, siya pala yon. Biglang nagbago ang isip ni Isabel, hindi dahil sa natakot siya, kundi dahil naisip niyang kung sasama siya, matatapos na ang gulong ito. Sige na nga, sabi niya, sasama na ako, para matapos na ito. Guminhawa ang pakiramdam ni Marco. Pinagbuksan niya ng pinto ang dalaga. Umupo si Isabel sa loob. Maingat na huwag madumihan ang mamahaling upuan. Mabilis silang nakahanap ng ATM. Bumaba si Marco at pagbalik, inabot niya kay Isabel hindi lang 600 piso, kundi isang makapal na bungkos ng bagong-bagong 1,000 piso. 10 piraso lahat, 10,000 piso. Heto, sabi ni Marco na may ngiti, 10,000 piso, pasensya na sa abala. Inakala niya na sa pagkakataong ito, matutuwa na ang dalaga. Baka magpasalamat pa. Ngunit ang reaksyon ni Isabel ay isang bagay na yumanig sa buong pagkatao ni Marco. Tinitigan lang ni Isabel ang pera, walang tuwa, walang pagkagulat. Tinaasan lang siya nito ng kilay. Aanhin ko naman yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig. Ang sabi ko, 600 piso lang ang halaga ng paninda ko. Miss, tanggapin mo na, pilit ni Marco. Tulong ko na yan sa'yo. Doon na napuno si Isabel. Kumuha siya ng 1 pirasong 1,000. Inilagay niya yon sa kanyang bulsa. Pagkatapos, ang natitirang 9,000 ay ibinalik niya sa kamay ni Marco. Hindi ko kailangan ng tulong mo, mister, sabi niya. Ang bawat salita ay may diin. Alam kong mahirap lang ako, pero hindi ako pulubi. Ang pera, pinaghihirapan yan. Hindi yan basta-basta na lang tinatanggap. Kunin mo ito. At sana,
Sa susunod, matuto kang rumespeto sa kapwa mo. Pagkasabi noon, binuksan niya ang pinto ng kotse at bumaba. Naglakad siya palayo, bit-bit ang kanyang walang lamang bilao at ang dignidad na buong-buo pa rin. Naiwan si Marco sa loob ng kanyang kotse. Tulala, hawak ang ₱9,000. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Isang pagtanggi. Isang pagtanggi na hindi niya maintindihan. Isang pagtanggi na mas masakit pa sa kahit anong pagkalugi sa negosyo. Sino ang babaeng iyon? Sa unang pagkakataon, isang tanong ang umikot sa isip ng bilyonaryo. Isang tanong na hindi tungkol sa pera o negosyo, kundi tungkol sa isang babaeng nagturo sa kanya ng isang aral na hindi lahat ng bagay sa mundo ay nabibili. Kinagabihan, hindi mapakali si Marco Salazar sa kanyang malawak na mansyon. Ang katahimikan sa loob ng kanyang bahay ay tila mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng syudad. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kalungkutan, ng kanyang pag-iisa. Ngunit sa gabing iyon, hindi ang negosyo o ang mga problema sa kumpanya ang gumugulo sa kanyang isip, kundi isang babae. Isang babaeng nagtitinda ng tinapa. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang nangyari kaninang hapon. Ang tapang sa mga mata nito, ang dignidad sa kanyang pananalita, at higit sa lahat, ang kanyang pagtanggi. Ang pagtanggi sa ₱10,000 na para sa kanya ay isang malaking insulto. Sino ang babaeng iyon na naglakas loob na tumanggi sa kanya, na tila hindi nasilaw sa pera na kayang ibigay ng isang Marco Salazar? Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Isang pakiramdam ng pagkukulang. Tila may isang bagay sa babaeng iyon na hindi kayang bilhin ng kanyang pera. At iyon ang lalong nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na interes. Hindi niya alam ang pangalan ng babae. Hindi niya alam kung saan ito nakatira. Ang tanging hawak niya ay ang alaala ng kanyang mukha at ang ₱600 na sukli na iniwan niya. Kinabukasan gumawa siya ng isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Ipinag-utos niya sa kanyang mga tauhan na hanapin ang isang babaeng nagtitinda ng tinapa sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, utos niya. Ang kanyang pangalan, ang kanyang tirahan, lahat. Nagulat ang kanyang mga tauhan. Ang kanilang boss, na walang pakialam sa kahit sino, ay biglang nagkaroon ng interes sa isang ordinaryong babae. Ngunit sino sila para magtanong? Sinunod na lamang nila ang utos. At hindi nagtagal, bumalik sila na may dalang impormasyon. Ang pangalan niya ay Isabel Domingo. Nakatira sa isang simpleng bahay sa isang tahimik na barangay kasama ang kanyang ina na may sakit at ang kanyang nakababatang kapatid na nag-aaral pa. Ang pagtitinda ng tinapa ang kanilang tanging ikinabubuhay. Habang binabasa ni Marco ang report, isang kakaibang damdamin ang kanyang naramdaman. Hindi awa, kundi respeto. At kasabay ng respetong iyon ay ang pakiramdam ng pagkakasala. Ang ₱600 pinsala na kanyang ginawa ay hindi lang basta ₱600 para sa pamilyang iyon. Iyon ay pagkain, iyon ay gamot. Iyon ay pag-asa. Kaya naman, gumawa ulit siya ng isang bagay na labas sa kanyang pagkatao. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Walang driver, walang bodyguard, siya lang mag-isa. Sinunod niya ang address na ibinigay sa kanya. Habang papalapit siya sa lugar, ang mga naglalakihang gusali ay napalitan ng mga simpleng bahay. Ang malalapad na kalsada ay naging makikitid na eskinita. Ito ay isang mundong malayo sa kanyang kinalakihan. Ipinark niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang tabi. Agad itong nakakuha ng atensyon. Ang mga tao ay napapatingin. Sino ang mayamang ito na napadpad sa kanilang lugar? Nahanap niya ang bahay. Simple lang. Maliit, gawa sa kahoy, ngunit malinis ang bakuran. May mga nakasampay na damit sa labas. Kumatok siya sa pinto. Ang nagbukas ay isang binatang lalaki, ang kapatid ni Isabel, si Emmanuel. Sino po sila? Tanong ng binata. Nandyan ba si Isabel? Tanong ni Marco, bahagyang nag-aalangan. Mula sa loob, narinig ni Marco ang isang boses.
Sino yan, Eman? Lumabas ang isang babaeng ng sumunod na araw, pagkatapos ng almusal na puno ng ilangan at pagtataka, tinupad ni Isabel ang kanyang sinabi. Alam niyang hindi niya matatakasan ang pangako niya sa kanyang ina. At sa totoo lang, may isang bahagi sa kanya na gustong makita. Ang pangyayaring iyon sa palengke ay naging simula ng lahat. Hindi na muling naging pareho ang takbo ng buhay para kina Isabel at Marco. Akala ni Isabel, pagkatapos ng araw na iyon, hindi na niya muling makikita ang bilyonaryo. Siguro, nagsawa na ito sa kanyang pagsubok. Siguro, napagtanto na nitong hindi sila bagay, na mas marami pang importanteng bagay na dapat nitong pagkaabalahan kaysa sa isang simpleng tindera ng tinapa. Ngunit nagkamali siya. Kinabukasan habang naghahanda siya para maglako, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito si Marco. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon lamang. May dala siyang isang bayong na puno ng mga prutas at groceries. Nagulat si Isabel. Nagulat din ang kanyang ina at kapatid. Magandang umaga po, magalang na bati ni Marco kay Aling Rosana. Dumaan lang po ako, may dala po akong kaunting pasalubong. Walang masabi si Isabel, ang kanyang ina naman ay tuwang-tuwa. Naku iho, nag-abala ka pa. Halika, pumasok ka muna at magkape. At naging ganoon na ang naging takbo ng mga sumunod na araw. Araw-araw, bago pumasok sa kanyang opisina, dumadaan si Marco sa bahay nila Isabel. Minsan, may dala siyang almusal na pandesal at mainit na tsokolate. Minsan, mga gamot para kay Aling Rosana. At minsan, mga libro para kay Emmanuel. Hindi na niya pinipilit si Isabel na mamasyal. Hindi na niya ito kinukulit. Ang ginagawa lang niya ay ang maging parte ng kanilang umaga. Tahimik siyang uupo sa kanilang maliit na sala, makikipagkwentuhan kay Aling Rosana tungkol sa mga lumang pelikula, tutulungan si Emmanuel sa kanyang mga takdang aralin, at paminsan-minsan ay susulyap kay Isabel habang ito ay nag-aayos ng kanyang paninda. Sa simula, hindi ito pinapansin ni Isabel. Patuloy pa rin ang kanyang pagiging masungit. Patuloy pa rin ang kanyang pagdududa. Iniisip niya, ano na namang laro ito? Ano ang kailangan niya sa amin? Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang pader na yelo na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting natutunaw. Nakikita niya ang sinseridad sa mga mata ni Marco. Nakikita niya kung paano ito gumagalang sa kanyang ina. Nakikita niya kung paano ito nagiging parang kuya kay Emmanuel. Isang hapon habang nagtitinda siya, bigla na lang sumulpot si Marco. Pwede ba akong tumulong? Tanong nito. Hindi na siya nakatanggi. Maghapon siyang tinulungan ni Marco. Binuhat nito ang mabigat na bilao. Siya ang sumisigaw ng, tinapa po kayo dyan. Kahit pa, pinagtitinginan siya ng mga tao. Hindi niya ininda ang init. Hindi niya ininda ang pagod. Pag-uwi nila, pagod na pagod si Isabel. Ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Habang naghahapunan sila, ikinuwento ni Emmanuel ang isang bagay na lalong nagpalambot sa puso ni Isabel. Ate, alam mo ba si Kuya Marco, binago niya ang mga patakaran sa kumpanya nila. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. May kaibigan kasi ako na ang tatay niya ay janitor sa kumpanya nila Kuya Marco. Dati raw sobrang higpit doon. Bawal daw magkamali. Pero ngayon, sabi ng tatay ng kaibigan ko, mas bumait na raw si Sir Marco. Mas madalas na raw ngumingiti. At nagbigay pa raw siya ng dagdag na benepisyo para sa lahat ng empleyado. Napatigil sa pagkain si Isabel. Tumingin siya sa kanyang ina na nakangiti lang sa kanya. Doon niya napagtanto. Hindi lang ang buhay nila ang binabago ni Marco, pati na rin ang sarili niya. Dahil sa kanya, dahil sa simpleng tindera ng tinapa, ang bilyonaryong malamig at malupit ay natututong maging isang taong mas mabuti. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi pagkatapos magtinda, biglang nagsalita si Marco. Isabel, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. May kaarawan ang lola ko sa Sabado, isang malaking selebrasyon sa aming bahay. Huminto siya sa paglalakad at humarap kay Isabel. Gusto sana kitang isama. Natigilan si Isabel. Isang selebrasyon sa mansyon ng mga Salazar?
Ano naman ang gagawin niya doon? Isang hamak na tindera ng tinapa sa gitna ng mga mayayaman at sosyal na tao. Marco, hindi ako bagay doon, sabi niya, halos pabulong. Hindi totoo yan, sabi ni Marco at dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Isabel. Ang init ng kanyang palad ay nagdulot ng kakaibang kuryente sa buong katawan ng dalaga. Ikaw ang pinakamahalagang panauhin ko. Gusto kitang ipakilala sa pamilya ko, lalo na sa lola ko. Gusto kong makilala nila ang babaeng nagpabago sa akin. Ang mga salitang iyon, ang sinseridad sa kanyang mga mata, ay tuluyan nang nagpatunaw sa natitirang yelo sa puso ni Isabel. Wala nang pagdududa, wala nang takot. Sa pagkakataong iyon, alam na niya, ang nararamdaman niya para sa lalaking ito ay higit pa sa pagkagulat o paghanga. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na nagsisimula ng maging pag-ibig. Tumango siya. Sige, sabi niya, sasama ako. Ang ngiting sumilay sa labi ni Marco ay kasing liwanag ng libu-libong bituin sa kalangitan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam nilang dalawa na ang kanilang mga mundo ay hindi na kailanman magiging pareho. Ang mansyon ng mga Salazar ay parang isang palasyo na nababasa lang ni Isabel sa mga libro. Ang gate pa lamang ay napakataas na, gawa sa bakal na may disenyong tila ginto. Sa loob, isang malawak na hardin ang bumungad sa kanya na may mga ilaw na nakasabit sa mga puno na parang mga alitaptap. May maririnig na malamyos na tugtugin mula sa isang orkestra at ang mga bisita. Lahat ay nakabihis ng magagarang damit at alahas. Naramdaman ni Isabel na parang isa siyang ibon na napadpad sa maling pugad. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Marco. Suot niya ang isang simpleng asul na bestida na binili ni Marco para sa kanya. Ito na marahil ang pinakamahal na damit na naisuot niya sa buong buhay niya. Ngunit kahit gaano pa ito kaganda, ramdam niya pa rin ang tingin ng mga tao. Mga tinging mapanuri, mga tinging nagtatanong, sino siya? Bakit siya ang kasama ni Marco Salazar? Huwag kang mag-alala, bulong ni Marco sa kanya na tila nababasa ang kanyang nararamdaman. Nandito lang ako sa tabi mo. Ang ganda-ganda mo ngayong gabi. Bahagyang gumaan ang loob ni Isabel. Ngumiti siya. Para kay Marco, gagawin niya ito. Para sa lalaking nagpabago ng kanyang mundo, haharapin niya ang anumang pagsubok. Ipinakilala siya ni Marco sa kanyang mga magulang. Magalang ang mga ito, ngunit ramdam ni Isabel ang distansya. Ipinakilala rin siya sa lola ni Marco, isang matandang babae na may matatalas na mata ngunit may ngiti sa labi. Ikaw pala si Isabel, sabi ng lola. Marami nang ikinuwento ang apo ko tungkol sa iyo. Pagkatapos noon, saglit na nagpaalam si Marco para kausapin ang ilang bisita. Naiwan si Isabel na mag-isa sa isang sulok, hawak ang isang baso ng juice. Pinagmamasdan niya ang mga tao sa paligid. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga kwentuhan, lahat ay tungkol sa negosyo, sa paglalakbay sa ibang bansa, sa mga bagay na hindi niya kailanman mararanasan. Lalo niyang naramdaman na hindi siya kabilang. At doon, sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang babae ang lumapit sa kanya. Maganda ang babae, matangkad, balingkinita ng katawan, at suot ang isang kumikinang na pulang bestida. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Tila nakita na niya ito dati sa mga magazine. Hello, sabi ng babae. Ang kanyang boses ay matamis ngunit may halong lason. Ikaw siguro si Isabel, hindi ba? Tumango si Isabel. Opo. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ng babae. Ako si Arisa. At matagal ka nang ikinukwento sa akin ni Marco. Arisa. Ang pangalang iyon ay tila may dalang panganib. Ako ang ex-girlfriend niya. Pagpapatuloy ni Arisa, na tila ipinagmamalaki pa ito. Tinitigan niya si Isabel mula ulo hanggang paa. At hindi ko maintindihan kung anong nakita niya sa'yo. Isang hamak na tindera ng tinapa? Natigilan si Isabel. Paano nalaman ng babaeng ito ang tungkol doon? Ang kanyang mga salita ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Huwag kang masyadong umasa sa kanya, miss, sabi pa ni Arisa. Lumapit ito at bumulong. Si Marco, ganyan talaga siya sa simula. Mabait,
maalaga, ipaparamdam niya sa'yo na espesyal ka. May pait sa boses ni Arisa. Isang pait na tila galing sa isang malalim na sugat. Pero maniwala ka sa akin, pagpapatuloy nito. Kapag nakuha na niya ang gusto niya, kapag nagsawa na siya sa'yo, iiwan ka lang din niya. Itatapon na parang isang basahan. Hindi totoo yan, mahinang sagot ni Isabel. Kahit ang kanyang puso ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Mabait si Marco. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Arisa. Mabait? Ganyan din ang akala ko noon. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Minahal ko siya ng sobra-sobra. Pero anong ginawa niya? Nang may makita siyang bago, iniwan niya ako ng walang kahit isang salita. Ganyan siya kalupit. Ang mga salita ni Arisa ay parang lason na unti-unting kumakalat sa buong sistema ni Isabel. Bigla, bumalik ang lahat. Ang alaala ng kanyang ama, ang araw na nag-impake ito ng kanyang mga gamit, ang mga luhang dumaloy sa mukha ng kanyang ina habang nagmamakaawa. Huwag mo kaming iwan. Ngunit tumalikod pa rin ito. Naglakad palayo at hindi na muling bumalik. Ang sakit ng pag-iwan. Ito ang pinakamatinding takot ni Isabel, ang takot na maiwan. Ang takot na magmahal at pagkatapos ay iiwan lang din sa huli. Kaya kung ako sa'yo, huling sabi ni Arisa, huwag mong ibibigay ang lahat. Dahil sa huli, ikaw lang din ang masasaktan. Isang hamak na tindera ng tinapa. Ano naman ang laban mo sa mga babaeng mas mayaman at mas maganda na nakapaligid sa kanya? Pagkasabi noon, tumalikod na si Arisa at iniwan si Isabel na tulala. Nanginginig. Ang hardin na kanina ay parang paraiso. Ngayon ay tila naging isang kulungan. Ang malamyos na musika ay parang isang iyakan. Nasaan na si Marco? Nang makita niya itong papalapit, may ngiti sa labi, isang ngiti na para sa kanya. Hindi na niya magawang ngumiti pabalik. Dahil sa puso niya, isang multo ang muling nabuhay. Ang multo ng nakaraan. Ang multo ng takot. At sa gabing iyon, na dapat sana ay isang gabi ng kaligayahan, isang madilim na ulap ang nagsimulang bumalot sa kanilang kwento. Lumapit si Marco kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya. Hindi niya napansin ang biglang panlalamig sa mukha ng dalaga. Hindi niya nakita ang takot na gumuhit sa mga mata nito. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng minamahal niya na sa wakas ay nasa tabi na niya sa loob ng kanyang mundo. Isabel, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pananabik. May gusto sana akong ipakita sa iyo. Halika, sumama ka sa akin. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Isabel at inakay ito palayo sa maraming tao, papunta sa isang mas tahimik na bahagi ng hardin. Isang lugar na napapalibutan ng mga puting rosas, ang paboritong bulaklak ng kanyang lola. Habang naglalakad sila, ang mga salita ni Arisa ay paulit-ulit na umuugong sa isipan ni Isabel. Kapag nagsawa na siya sa'yo, iiwan ka lang din niya. Itatapon na parang isang basahan. Ang bawat hakbang ay tila pabigat ng pabigat. Ang kamay ni Marco na nakahawak sa kanya, na kanina ay nagbibigay ng init at seguridad, ngayon ay tila isang tanikala na humihila sa kanya patungo sa isang bangin. Huminto sila sa gitna ng hardin. May isang maliit na gazebo doon na napapalibutan ng daan-daang maliliit na ilaw na kumukutikutap na parang mga bituin. Ang buong paligid ay tila isang panaginip. Ngunit para kay Isabel, ito ay nagiging isang bangungot. Humarap sa kanya si Marco. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Isabel. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Isabel, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Mula ng araw na makilala kita sa kalsada, nagbago ang lahat. Ikaw. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling ngumiti. Ikaw ang nagturo sa akin na may mas mahalaga pa sa pera at kapangyarihan. Bawat salita niya ay dapat sana'y musika sa pandinig ni Isabel. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang babala ni Arisa. Ganyan din siya sa akin dati. Binago mo ako, Isabel, pagpapatuloy ni Marco. Ginawa mo akong isang mas mabuting tao. At ngayon, hindi ko na kayang isipin ang buhay ko kung wala ka. Dahan-dahang lumuhod si Marco sa harap niya. Ang mga tao sa di kalayuan ay napansin ang nangyayari.
Ang musika ay humina. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanila. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha si Marco. Isang maliit na kahon na gawa sa pelos. Binuksan niya ito. Sa loob, isang singsing na may maliit na diamante ang kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw. Ang puso ni Isabel ay tila gustong sumabog. Isang bahagi nito ay sumisigaw sa tuwa. Ito na ba yon? Ang katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap? Ngunit ang isa pang bahagi, ang mas malakas na bahagi, ay sumisigaw sa takot. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata si Arisa. Nakatayo ito sa di kalayuan, may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Tila sinasabi nito, "Tingnan mo, sinabi ko na sayo." Isang hamak na tindera ng tinapa, ang mga salitang iyon ay tila isang sampal sa kanyang mukha. "Isabel Domingo," sabi ni Marco, ang kanyang boses ay basag na sa emosyon. "Will you be my girlfriend?" Isang tanong. Isang simpleng tanong na dapat sana ay may simpleng sagot. Oo, ngunit ang salitang iyon ay hindi lumabas sa kanyang bibig. Ang lumabas ay isang hikbi. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Pagkatapos, isa pa. At isa pa. Nakita ni Marco ang kanyang mga luha. Akala niya, ito ay luha ng kaligayahan. Ngumiti siya. Ngunit nang tumingin siya ng mas malapitan sa mga mata ni Isabel, ang nakita niya ay hindi tuwa, kundi sakit at takot. Umiling si Isabel. Dahan-dahan. "Hindi," halos pabulong niyang sabi. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay unti-unting naglaho. Ano? "Hindi," ulit ni Isabel. Mas malakas na ngayon. Tumingin siya sa paligid. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya. Ang mga bulungan ay lumalakas. Ang kahihiyan, ang sakit, ang takot, hindi na niya kaya. "Pasensya na," sabi niya, bago niya binawi ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ni Marco. Tumalikod siya at nagsimulang tumakbo. Palayo. Palayo sa gazebo. Palayo sa mga mapanuring tingin. Palayo kay Marco. "Isabel! Sandali!" Sigaw ni Marco, mabilis na tumayo at sinubukang habulin siya. Naiwan sa gitna ng hardin ang isang singsing na kumikinang. Isang pangakong napako. Naabutan ni Marco si Isabel sa may gate. Hinawakan niya ito sa braso. "Isabel, mag-usap tayo. Bakit? Anong problema?" Humarap si Isabel. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. "Bitawan mo ako," sigaw niya. "Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang dahilan. Akala ko ba masaya tayo? Akala ko ba mahal mo rin ako?" Nagmamakaawang tanong ni Marco. "Mahal?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Isabel. "Iyan din ba ang sinabi mo kay Arisa? Iyan din ba ang sinabi mo sa lahat ng mga babaeng dumaan sa buhay mo bago mo sila iwan?" Natigilan si Marco. "Arisa, anong sinabi niya sa'yo?" "Sinabi niya ang totoo," sagot ni Isabel. "Na isa ka lang manloloko, na kapag nakuha mo na ang gusto mo, itatapon mo lang din ako. At hindi ako papayag na mangyari sa akin iyon. Hindi ako papayag na maging katulad ng nanay ko, na iniwan at pinaglaruan." Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Marco. "Hindi totoo yan, Isabel. Mahal kita," sabi niya. Ngunit hindi na naniwala si Isabel. Ang lason ni Arisa ay tuluyan ng kumalat. Ang takot sa kanyang puso ay mas malakas na kaysa sa pag-ibig. "Huwag mo nang sabihin ang salitang iyan," sabi niya. "Dahil para sa mga taong tulad mo, isa lang itong laro." Bumitaw siya sa pagkakahawak ni Marco, tumakbo palabas ng gate at nawala sa dilim ng gabi. Naiwan si Marco. Nakatayo. Wasak ang puso. Sa harap ng lahat, ang kanyang pag-ibig ay tinanggihan. At sa gabing iyon, ang kwento nilang dalawa ay tila nagkaroon ng isang malungkot na wakas. Ang gabi ng selebrasyon ay naging isang gabi ng lagim para kay Marco. Pagkatapos tumakbo ni Isabel, ang mansyon na puno ng tawanan ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita ay nagbulungan, puno ng pagtataka at panghuhusga. Ang kanyang pamilya ay lumapit, puno ng pag-aalala. Ngunit si Marco ay tila isang estatwa. Nakatayo sa gitna ng hardin, hindi makagalaw,
hindi makapagsalita. Ang sakit. Isang sakit na hindi niya panaramdaman kailanman. Mas masakit pa sa pagkalugi ng milyon-milyon sa negosyo. Mas masakit pa sa kahit anong pagtataksil na naranasan niya dahil ang tinanggihan ay hindi ang kanyang pera o kapangyarihan, kundi ang kanyang puso. Kinabukasan, ang unang ginawa niya ay ang pumunta sa bahay nila Isabel. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang sabihin ang totoo tungkol kay Arisa. Ang kasalanan niya ay ang hindi pagsasabi ng totoo mula sa simula. Akala niya ang nakaraan ay nakaraan na. Ngunit ngayon niya napagtanto na ang mga multo ng nakaraan ay laging bumabalik para sirain ang kasalukuyan. Mabilis niyang pinatakbo ang kanyang sasakyan. Bawat minuto ay mahalaga. Bawat segundo na lumilipas ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ngunit pagdating niya sa pamilyar na iskinita, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang bahay. Ang maliit na bahay na naging kanlungan niya sa mga nakaraang linggo ay wala na. Hindi. Ang bahay ay nandoon pa. Ngunit ang buhay sa loob nito ay wala na. Sarado ang mga bintana. May padlak ang pinto. Ang mga nakasampay na damit ay wala na. Walang ingay. Walang amoy ng nilulutong almusal. Wala ng laman. Umalis na sila. Nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay. Nasaan na po ang mag-iinang nakatira dito? Nasaan na po si Aling Rosana at ang kanyang mga anak? Ang sagot ng isang matandang babae ay isang malaking dagok sa kanya. Ay iho, kagabi lang, hating gabi, bigla silang nag-impake. Umuwi na raw sila sa kanilang probinsya. Hindi na namin alam kung saan. Probinsya. Probinsya. Isang salita na napakalawak. Saang probinsya? Saang bayan? Saang baryo? Tila sila naglaho na parang bula. Bumalik si Marco sa kanyang kotse. Napasuntok siya sa manibela. Galit. Galit sa sarili. Galit kay Arisa. Ngunit higit sa lahat, isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa kanya. Nawala na siya. Nawala na si Isabel. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Marco. Ang kanyang opisina sa tuktok ng gusali ay muling naging malamig at malungkot. Ang dating init na dinala ni Isabel sa kanyang buhay ay biglang naglaho. Bumalik siya sa dati. Masungit, mainitin ang ulo, walang pasensya. Ngunit ngayon, may iba na. Ang kanyang galit ay hindi na dahil sa pagiging perpeksyonista, kundi dahil sa isang pusong wasak. Ipinahanap niya si Isabel. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon, ang lahat ng kanyang pera. Nagpadala siya ng mga tao sa iba't ibang probinsya. Ipinakita niya ang litrato ni Isabel sa daan-daang tao. Nakita niyo ba ang babaeng ito? Ngunit ang sagot ay laging pareho. Hindi po, sir. Pasensya na po, hindi namin siya kilala. Ang bawat pagtanggi ay isang dagdag na sugat sa kanyang puso. Isang araw, hindi na niya nakayanan. Hinarap niya si Arisa. Anong ginawa mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng galit na pinipigilan. Isang mapanuyang ngiti lang ang isinagot ni Arisa. Ako? Wala akong ginawa. Sinabi ko lang ang totoo, na isa kang manloloko, at tingnan mo, naniwala siya. Sinira mo ang buhay ko, sabi ni Marco. Hindi, sagot ni Arisa. Ikaw ang sumira sa buhay ko noon, Marco. Ngayon, patas na tayo. Doon napagtanto ni Marco ang lalim ng kanyang pagkakamali. Ang paghihiganti ay isang lason na walang pinipiling biktima. Ang ginawa niya kay Arisa noon ay bumalik sa kanya ngayon sa paraang mas masakit pa. Lumipas ang mga linggo na naging mga buwan. Ang pag-asa ni Marco ay unti-unti nang nauubos. Maraming gabi na tinititigan niya lang ang singsing na dapat sana ay para kay Isabel. Ang kinang nito ay tila isang paalala ng kanyang kabiguan. Siguro ito na ang kanyang kaparusahan. Ang mabuhay ng mag-isa sa isang mundong puno ng yaman, ngunit walang pag-ibig. Ngunit kahit na halos sumuko na siya, may isang maliit na tinig sa kanyang puso na nagsasabing, "Huwag kang susuko." Isang hapon, habang nagmamaneho siya ng walang direksyon,
Napadpad siya sa isang malayong palengke sa labas ng syudad. Isang lugar na hindi niya pa napupuntahan, bumaba siya para maglakad-lakad. Para kahit paano ay maibsan ang bigat sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang mga taong abala sa kanilang mga buhay, ang mga nagtitinda, ang mga namimili. At doon, sa gitna ng maraming tao, isang pamilyar na amoy ang kanyang nalanghap, ang amoy ng tinapa. Sinundan niya ang amoy, ang kanyang puso ay biglang nagsimulang kumabog ng malakas at nakita niya isang babae, nakatalikod, may hawak na bilao, ang kanyang buhok, ang kanyang tindig. Hindi maaari, ngunit nang dahan-dahang humarap ang babae para kausapin ang isang mamimili, ang mundo ni Marco ay huminto. Siya nga, si Isabel. Sa loob ng ilang segundo, hindi makagalaw si Marco. Tila ang kanyang mga paa ay nakapako sa lupa. Ang ingay ng palengke sa paligid ay biglang naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang sariling puso. Si Isabel. Nandoon siya, buhay na buhay. Tila walang nagbago. Ang kanyang simpleng ganda, ang kanyang ngiti habang kinakausap ang mamimili. Ito ang larawan na paulit-ulit niyang pinangarap na makita muli sa loob ng maraming buwan. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, pagkatapos ng halos pagsuko na niya, sa wakas, ibinigay ng tadhana ang kanyang pinakahihintay. Naglakas loob siyang humakbang. 1, 2, 3. Bawat hakbang ay tila napakabagal. Bawat hakbang ay puno ng kaba at pananabik. Isabel, isang salita lang. Ngunit sa isang salitang iyon, nakapaloob ang lahat ng kanyang kalungkutan, pangungulila at pagmamahal. Napatigil sa pagsasalita si Isabel. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho. Dahan-dahan siyang lumingon sa pinanggalingan ng boses, at ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Nakita ni Isabel ang lalaking minahal niya, ang lalaking sinaktan niya, ang lalaking tinakbuhan niya. Si Marco, nakatayo sa gitna ng palengke. Ang kanyang mamahaling damit ay hindi na alintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Isabel dati. Isang halo ng sakit at pag-asa. Walang nagsalita sa kanila, tila ang oras ay huminto. Ang mga tao sa paligid ay nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Walang kamalay-malay sa isang kwentong muling nabubuo sa kanilang harapan. Si Marco ang unang kumilos. Dahan-dahan siyang lumapit. Huminto siya sa mismong harap ni Isabel. "Nahanap din kita," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa mga mata ni Isabel. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot na kanyang binitbit sa loob ng maraming buwan ay biglang bumalik. Ngunit kasabay nito ay ang isang pakiramdam ng ginhawa. "Marco," halos pabulong niyang sabi. Hindi na nakapaghintay si Marco. Sa isang iglap, ikinulong niya si Isabel sa kanyang mga bisig. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na puno ng pangungulila. Isang yakap na tila nagsasabing, "Huwag ka nang umalis muli." Sa loob ng yakap na iyon, umiyak si Isabel. Umiyak siya para sa lahat ng nasayang na panahon. Umiyak siya para sa sakit na idinulot niya. "Patawarin mo ako," sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. "Patawarin mo ako, Marco. Natakot lang ako." Humiwalay sa yakap si Marco at hinawakan ang kanyang mukha. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga hinlalaki. "Shh! Ako ang dapat humingi ng tawad," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing. "Ako ang may kasalanan, Isabel. Dapat sinabi ko sa iyo ang totoo mula pa sa simula." Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. "Ang tungkol kay Arisa, totoo ang sinabi niyang iniwan ko siya. Pero ang hindi niya sinabi sa iyo ay dahil niloko niya ako. Siya ang unang nanakit. At ako, sa aking pagiging bata at galit, ay gumanti. Mali ang ginawa ko. At pinagsisihan ko iyon. Ang galit na iyon, ang pait, iyon ang nagpabago sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit naging malamig ako sa lahat." Huminga siya ng malalim. "Pero ikaw ang nagturo sa akin na magpatawad.
Ikaw ang nagturo sa akin na magmahal muli. At ang pagmamahal ko sa iyo, Isabel, ay totoo. Hindi ito isang laro. Ang bawat salita ay tila gamot na humihilom sa mga sugat sa puso ni Isabel. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot, ay unti-unti nang naglalaho. Pinalitan ito ng isang pakiramdam ng pag-unawa at pag-ibig. Mahal din kita, Marco, sabi niya. Hindi iyon nagbago. At kung maibabalik ko lang ang gabing iyon, ang isasagot ko ay oo. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Isang ngiting puno ng pag-asa. Kung ganoon, sabi niya, bakit pa natin babalikan ang nakaraan? Kung pwede naman nating ulitin ngayon. At sa harap ng lahat ng tao sa palengke, sa gitna ng amoy ng tinapa at iba't ibang paninda, muling lumuhod si Marco Salazar. Ngunit ngayon, ang kanyang pagkakaluhod ay hindi na puno ng kaba, kundi puno ng kasiguraduhan. Muli niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang maliit na kahon. Sa loob, ang singsing na matagal niyang itinago. Hindi na ito tanong kung gusto mong maging girlfriend ko, Isabel, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha ng kaligayahan. Dahil alam ko na ang sagot sa puso ko at alam ko na rin ang sagot sa puso mo. Isabel Domingo, ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal. Papayag ka bang pakasalan ako? Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan, walang takot, tanging purong pag-ibig at kaligayahan lamang. Tumango si Isabel, habang ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ngunit ngayon, ito ay mga luha na ng tuwa. Oo, Marco, sabi niya. Oo, isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Tumayo siya at muli silang nagyakap, habang ang mga tao sa paligid na ngayon ay nakatutok na sa kanila ay nagsimulang magpalakpakan at maghiyawan. Sa gitna ng isang simpleng palengke, ang isang bilyonaryo at isang tindera ng tinapa ay pinatunayan sa lahat na ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling lugar, walang pinipiling estado sa buhay. Sila ay ikinasal sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila at magkasama nilang binuo ang isang buhay na puno ng pagmamahalan, respeto at pag-unawa. Ang kanilang kwento ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng sakit at pagkakamali, ang tadhana ay laging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Ang kwento ni Marco at Isabel ay isang patunay na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi kayamanan, kundi ang pagbabago sa ating puso. Pinatunayan nila na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang estado sa buhay at laging may puwang para sa pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Ang bilyonaryong natutong magmahal at ang dalagang nagturo sa kanya ay nagpakita na ang tunay na yaman ay nasa simpleng kaligayahan at pagmamahalan. Kung naantig po kayo ng kanilang kwento, mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe. I-share din po ninyo para maipaalala sa lahat na laging may pag-asa. Ipaalam po ninyo sa amin sa comments kung taga saan po kayo. Maraming salamat po at laging tatandaan, ang pag-ibig ang pinakadakilang himala